Namula pagkabata po, I was this kind of person who is trying to please people. Kumbaga po, sa madaling salita ko, people pleaser po ako. Ginagawa ko po yung lahat para maging mabuti sa harapan ng maraming tao. And sa mga parents ko po, talagang ginagawa ko yung best ko para maging proud sila. Yung nabubuhay pa po sila. As of na po, wala na po akong parents ko. Parents ko po wala na. Yun po, habang tumatanda po ako, ganun na po yung nakasanayan ko. And I'm always afraid po to say no to other people. Bakit ako magkaroon ng kaaway? And yun nga po, ginagawa ko talaga yung best ko to look good in the eyes of many people. Hindi ko po sinasabing perfect ako. And actually, madalas tinatanong ko po yung sarili ko, if ito bang ganun ako or nagpapanggap lang. Pero hanggang sa pagdala ko, kasi ganun po talaga ako, yung ginagawa ko talaga yung best ko para pagkasalahan ko lahat ng yung mga tao sa paligid ko. And dahil po doon, alam kong naging mabuting tao ako, naging proud ko sa sarili ko, kumbaga naging mayabang po, no, na yung proud ko na nasa palagi ko dahil sa pagiging mabuti ko, at the end of the day, kung makatay man ako, magpunta ako ng langit kasi mabuti naman ako. No, too proud ko na even nung mabuti ko pa po ako talagang, actually mabibilang ko po sa kamay ko na guys lang po ako nagpunta ng church. Kumbaga po, wala po sa vocabulary ko yung pagpunta ng church talaga kasi yun nga po, yung paniniwala ko na sa pagiging maging mabuti ka, no, akala ko po ganoon. Until God revealed to me that apart from me, I am nothing. The truth is, I was a sinner. If palagay mo, I can save myself with my own righteousness. Hindi po pala talaga. Because of my sinful nature, kumbaga, lalabas at lalabas po yun. And in my case po, ganun po yung nangyari. By the time na sinubok po ako ng panahon at pagkakataon, sabi ko nga, kahit ang mag-isip na lang ng mabulis, hindi ko na magawa. February 4, 2022, nauna po akong nasyara ng gospel in the life po of Brother Lian and Sister Maricar po. Familiar po kayo sa kanila, naging malaking blessing po sila sa akin. Checkpoint ko po sila may Bible study nito sa friend ko po na si Sis Christine. And then, nagkaroon po sila ng chance na ma-share po ako. But then, siguro dahil hindi pa po ganun kalalim yung pag-unawa ko noon, naging mababaw po yung pagtanggap ko. Hindi po ako agad nakasunod noon, hindi pa po agad ako nag-church, nag-Bible study. But then, December 2, 2023, when I decided to follow Jesus Christ as my Lord and Savior, nag-baptize po ako the same year when I was suffering from depression. Nakakalungkot man pong aminin na kinailangan ko pang dumating sa ganong sitwasyon before hinilala ng Lord sa buhay ko. But then, bago po ako nagkaroon ng depression, I am a loving mother already. May isa po akong anak. Ayun po siya. Audrey po yung pangalan niya. 8 years old na po siya. 8 years na rin po kami kasal ng asawa ko na nasa abroad. And kasalukuyan po ako full-time ma'am. Kasiyahin po akong tao. Actually, never ko pong naisip talaga na ako yung magkakaroon ng ganun sakit. Kasi I see myself talaga as a strong woman po. Kasi for 6 years po nawala yung asawa ko sa tabi ko. Talagang, syempre, that time, solo mo lahat yung problema. Di ba po dahil magkalayo kami. So talagang tingin ko sa sarili ko is malakas na. Not knowing na gano'n ka magkalakas pala talaga, sa palagay mo, wala kang may pagmamayamang kayo. Kasi sa maraming bagay, hindi natin po kontrolado yung mga possible na problem na darating sa atin. And last year, 2023, yun po yung pinaka-naging lagok ng buhay ko. Talagang sinubok po ako. Last year po, nawala po yung father ko. And naging sobrang masakit po yun sa akin. Siyempre, sino ba naman po hindi masasama? Ano, alam niyo naman kung gano'n kasi mawalan ng isang magulang, lalo na po pag close na close po po. And si father po kasi talagang love na love po yun. Since nawala po si nanay year 2018, nawala po si nanay ng mga 5 years more than na po, nung namatay si tatay. And after po nawala nanay, talagang sa akin na po siya naiwan. Kasi pito po kami magkakapatid, 5 po kami babae. Pero dahil 5 po kami babae, 3 po doon is boyish po sila. So syempre may iwan po yung tatay namin doon sa parang medyo may alam sa pag-aalaga, gano'n. And yung isa pong babae sa amin pa is nasa abroad po, so ako lang po talaga yung maaasahan. So sa akin po siya naiwan, ako po yung nag-alaga sa kanya ever since nawala si nanay. Kaya naging sobrang masakit po sa akin yung pagkawala niya kasi, nakalakahal niyo yung tatay ko. Pero hindi ko lang masasipin na until the end of his life, ako lang yung nandun for him. Kasi ito kami, hindi ko naisip na until his last
Well, sa akin lang muna siya iasa. So yun, talagang marami siyang trauma na iwan din sa akin. Kasi, yes, masarap pakinggan, no? Na sinasabi niya sa akin na, paano na ako kung wala ka pala? But then, masakit yun kasi, siyempre, yung pain niya na nararamdaman niya, paano na nga ba, yung dati ko kung wala pala ako, wala pala ako, paano na siya dito napabayaan pala? My God. So yun po, this last bit talaga, ako lang yung tulong sa kanya. Siguro dahil hindi ko nakikita kung paano siya nahihirapan sa sakit niya, yung pain mo nila, yung normal na nagbabago lang siya, at tuloy na yung last day na yun, last day na pala siya. So yun po, dahil doon, siyempre, nabigan ko ako doon, wala akong masasabihan, and dahil nga, people pleaser ako, gusto ko lagi maganda yung piling sa akin ng mga tao, ayokong masira yung family namin, so, tingin ko yun sa akin, hindi rin ako nanisip sa mga kapatid na never ko sila sinubatan. So, yun ko lang na, so, kahit masakit, para sa akin yung paggawa ng father. And then sabi ko sa asawa ko, umuwi muna, na kahit siya man lang yung masanggalan ko, sasabihan ko, kasi syempre kailangan mo magkakatiwalaan ko. And yun, yung comfort, sabi ko sa kanya, kahit ikaw sa'yo lang, maramdaman ko yung comfort. But knowing na yung comfort ay nasa ko, is pag-aalwa ko sa pain ko. Yun, June 6, March nung nawala mo yung father ko, then, after 2 months, March, May, April, May, June ko siya uwi, dahil sa birthday po ng anak ko, 7th birthday po niya, sinurprise po namin. Yun, after 3 days, nung pag-uwi niya, nag-uwi na expectation ko na magiging comfort ko siya. Yun, nag-add pa sa pain ko kasi nalaman ko lang doon, sabi nga na after load ko sa P1. So, yun, syempre, dahil matulpanan na po yung pain ko. So, yun, nag-breakdown na ako, mentally, emotionally, tapos wala pa akong spiritual life kasi hindi pa ako nakakilala nun. And yun, talagang sobrang hirap ko nung pinagdaanan ko nun. Siyempre, constant pain, constant sadness, talaga everyday na lang iniisip ko kung paano ko mawawala yung sakit, no? Kasi dati ko talaga nasa pick-up expectation talaga ako pag-uwi ng asawa ko kasi kakapatayo lang po namin ng bahay. Sabi ko, siyempre, doon sa pag-uwi niya, sabi ko, gusto ko makita niya yung mga sacrifices niya, hindi na sayang. So, siyempre, naman ako sa magiging masaya kami pag-uwi niya kasi nandun na yung marami na kami sa mga pangarap namin. Tapos, hindi ko pagsabay ko na ng pagkakatayo ng bahay namin is wala palang family na titira doon kasi nga nag-a-other po siya. And yun, resultat talaga mag-depress po ako everyday, suicide thoughts. Actually, iniisip ko pa nga po na maluloko ko si Lord kasi syempre alam naman po natin pag napakamatay ka talagang diretso ka sa ano, no? So, ginagawa ko po siya gradually, no? Parang niloloko ko kasi Lord yung, yan, hindi ginagawa ko, hindi na ako kumakain, hindi na ako natutulog, tapos nagtitake ako ng mga kung ano gamot, no? Na someday sabi ko, mag-i-effect din sa akin. So, kahit parang hindi halata, nagpapikumatay ako, pero kasi ayoko naman na sasabihin sa anak ko na yung sabi na nagpakamatay dahil sa dati niya. Actually, nasasaktan ko kasi nalunod naman ako. Hindi ko po, isang na nandyan siya. Akala ko kasi inihiwalay sila. Alam ko man. Masakit kasi alam ko malapit na maaalala niya rin yung mga nangyari sa amin. Kasi saksi yung anak ko kung paano ako inaatake ng depression ko. Hindi yung nagpapanik at ako everyday. Na pag natigitan lang ako, iyuyugin niya ako, sasabihin niya, mahal ka. Nagano'n niya ako. And takot na takot siya na natutulog ako kasi iniisip niya lagi, hindi na ako mag-isip. Kasi alam niya eh. And yun, pag ginagawa ko yun, gusto ko naman mawala kasi nga, pag iniisip ko lang kasi yung mga sakit na nararamdaman ko, hindi iniisip ng anak ko. Parang yan, one day, nagbunga po yung mga gusto ko nagagawa ko sa iyo at parang pinidik po ako ni Lord, parang sinapulan po niya ako na what if mamatay ka?
Sabi nga po ng mga nagsugod sa akin, frozen na po talaga ako, parang mamamatay na. Parang iwi na rin po yung mukha ko. Pero yung kagandaan ko, consciousness ko nandun pa rin. So, yung time na hopeless na ako, helpless ko, para lang tatawag si Lord. Sabi ko, actually, hindi ako yung ulit tumawag sa kanya, pinadala ko ba sa isip ko, pinadala para may salita sa kanya. Paano na yung anak mo? Paano na yung anak mo kung magbasa mo lang sa take na? So, since then, parang sabi ko si Lord talaga yung nagbigay sa akin ng reason to continue to survive. Siya po kasi, dahil ko talaga pag-depression ka, nasa depression ka, wala ka nang marinig, wala ka na rin nakikita kung may tulungan din. Bakit nag-advises sa'yo, wala ka na mapinis sa'yo, wala na pumapasok. Tanging pag si Lord lang yung pumusap sa'yo, yun lang, siya mag-isip, yun ko lang matatauhan. At nagkaroon ko si Lord yun, nagkaroon sa akin, and since that day, after na-hospital ko, nakasurvive ako doon. Nagkaroon naman ako ngayon ng fear of death. Kung dati gusto ko mamatay, nagkaroon naman ako ng fear of death. So, every time na ina-atake ako, hindi ko mamamatay na ako, nini-nervous ako. So, pag nagagalit ako, sinusubong ako, hindi ako makahinga sa akin. So, parang hindi ka mo parang balakang nervous yan po. Pero balo ko mas, kita mo pa galiwa. Ito po, sinusubong po ako, nagpapanik attack po ako, yung bigla na lang akong nahihimatay. Ay, ilang beses po yun nangyari. And dahil sa takot po na nangyayari yun, madalas hindi na po ako natutulog. Talagang binabantayan ko na lang yung sarili ko kung kailan siya susupungin. Tapos dumarating pa sa point na natutulog na lang ako sa daan kasi yung nakakaramdam ako ng comfort sa mga tao sa paligid na hindi ako mamatay kasi once na nahimatay ako, at least may mga tao makakita agad sa akin, may susugod agad ako sa hospital. That time po kasi talagang unang available na nasa tabi ko kasi wala na ako magulang. Wala yung asawa ko, umalis siya agad. Pagkatapos nangyari sa amin, umalis siya agad ng Taiwan. Hindi ko alam siguro na nagkasakit yan. At siya mga kapatid ko, hindi ko naitasahan dahil nangyari sa tatay ko, pinabayaan na paano ko payasin sa sarili ko sa kanila. So, lahat, ako lang. Pero hindi lang ako yun. I thank the Lord. Siya lang yung nandun. Yung tao na binumi sa akin, siya lang. And since then, actually, hindi ko po alam kung na taon lang to. Kahit of August din po. So, isang taon na po ako pinagpapamanila sa sitwasyon ko. Kaya po yung August na to, sabi ko, Lord, ito po yung answer prayer ko na. Kasi, nag-pray ko na, Lord, ibalik mo yung fire ko kung paano kita pinilala. At isang taon na po ngayon yung August mismo. Sabi ko, Lord, kaya na pinaalala niya sa akin, talagang magbalik yung ano ko sa kanya, yung prayer ko sa kanya. Dahil ko nga ba yung isip yung testimony ko, talagang pinaalala niya sa akin kung paano niya ako natagpuan. And yun po, tapos po na, sabi ko, kailangan ko mag-decide. Kung magpapakamatay ako, mabubuhay ako, ipapagaling na ako. Tapos yun, decide na po ako na kailangan si Lord, yung Lord na nagsabi sa akin nung hindi ka na ako mamatay. Doon ko siya nakaharap sa mga church. Nagpunta lang po ako doon kasi yung friend ko na kung saan ko siya na-receive. Kailistit po, sabi ko, pwede ba ako sumama sa'yo, mag-church? Eh, sakto po ng prayer meeting. And kahit hindi ko po sila kilala, talagang pagdating ko po nun, inas ko ako nung isang member nila, si Sister Rika. Umiyak lang po ako nang umiyak nun, talagang inabit ko sa kanya kasi wala po, hindi na ako mapapapilan na tao. At yun, after nun, dumaan po yung pakiramdam ko, hanggang sa hinanap-hanap ko na hanggang Sunday, nandun na po ako. Hanggang sa, and yun po, totoo po yung by hearing and hearing, yung faith ko talaga mag-ibig. At yun, bago nag-grow ko ako sa Word of God, nag-grow yung faith ko. Hanggang sa yung takot ko dati na matulog sa loob ng bahay, nalampasan ko, yung sabi ko, yung first time ko pong tinry na matulog sa loob, sabi ko, try ko.
And yun, sumusumpong po siya nung natulog na ako sa loob. But then, nasisikatan pa naman po ako ng araw. Kasi sa second day, inulit ko. Third day, kasi gumaan ako ng gumaan by prayer po. Nalampasan ko yun. Hanggang sa ngayon, nawala na po siya ng tuluyan. And po, sa relationship naman po namin ng asawa ko, as I'm in the process of healing, talagang tinuturuan na po ako ni Lord. And iba po talaga pag na-feel ni Lord na yung heart mo, ng word niya, talagang pag nagumapa po yung love niya sa'yo, talagang ma-share mo siya sa iba eh. Yung forgiveness na na-receive ko sa kanya. Sabi sa mga salita ni Lord na, by knowing that I was once a sinner na pinatawad lang din ni Lord, so I need to forgive. And doon ko siya nag-start na pinagin yung asawa ko. Sabi ko, and hindi ko na po makakalimutan yung Book of Esther. No, yun talaga kasi yung first book na binasa ko, na talagang naramdaman ko si Lord. Kasi akala ko kasi perfect wife ako eh. Pero dun sa Book of Esther na yun, reveal ni Lord kung sino ako. In the life of Queen Vashti, kung kilala niyo po si Queen Vashti, siya po yung asawa ng hari na sumuhay sa asawa niya, kaya siya napahiya, pinalitan ko siya ng Queen Esther. And in that book, na-reveal ni Lord kung sino ako na it was my disobedience also to my husband kung bakit nangyari yun kasi nawala naging Christian yung asawa ko. Nawala siya nag-encourage sa akin na mag-serve. In-encourage niya ako mag-Bible study. Mag-attend ng online service pero i-refuse ko. So it was my fault also, not just my husband's fault. And yun, parang doon ko na-realize na hindi mo perfect wife. No, parang pag ginagit ng sobra, may kasama din ako sa asawa kung bakit nangyari sa family namin. And by knowing kung gaano ko kanil yung salvation ni Lord, so I need to share it to my husband. And doon ako nag-discern na i-forgive siya at alisin yung guilt sa puso niya, so I need to be healed. Kasi habang nagbabalitaan niya lagi na hospital ako dahil sa mga nangyari sa amin, hindi mawawala yung guilt niya, hindi siya makakabalik kay Lord. And siya, sabi ko nga, kung di dahil kay Lord, hindi ko manalaman. Ganito ko pala kamaskal yung mahal ng asawa ko. Sorry na po, bumahagan po dito. So, yan po. Papasalamat po ako kay Lord, talagang siya yung dahilan kung bakit natutunan ko rin mag-forgive kasi talagang sa pagiging pride ko po talaga parang malabo po yun. And dyan po, nakalimutan ko rin po. Ako po yung unang lagas ng forgiveness sa kanya, humingi po ako ng tawad. Kasi alam kong nagkasala din ako sa kanya. Ako yung dahilan bakit napalay siya sa Lord. Kaya nalapit naman siya sa kasalanan at sa tukso. And dun na po nag-start yung communication namin, yung understanding namin. Though may ups and downs, may trial and error, pero ngayon, masaya po akong pinagay na sa inyo. Tuloy na po nakabalik yung asawa ko. And ako po ngayon nagpapatuloy dito and sa mga church and nasa ministry po ng soul winning. And sabi ko nga, yung mga dating tanong ko na kung dati yung talagang date ko sa sarili ko is sobrang bumaba. Kasi syempre, no, tatanay mo kung bakit nangyari yun, nagawa yung asawa mo, umama talaga yung word mo. But in the Lord, nung din-start and hinil niya ako, bumalik yun na hindi lang doble, triple, pero puno-puno. Ako dati nakikita ko yung sarili ko na wala ata ako kwentang asawa, pero kay Lord ko binalik niya ako. Sinabi, nung nakikita ko yung sarili ko na I'm saying a woman who is full of strength, love, courage, and dignity, na hindi ko nagawang nasira yung sarili ko. Kasi that time, iniisip ko na gumanti din sa kanya. Pero hindi yung tinayagan din yung kaya binigyan niya ako ng sakit. So, it was all the Lord na po. Siya lang talaga yung, kasi meron ako that time talaga. Wala lahat. Alam ko na ako. Nandiyan po, kaya share ko po yung, first time Bible verse ko po, itong 1 John 4:19. Itong,
we love Him because He first loved us, or I say, I love Him because He first loved me. Ang totoo po yun, no, na hindi man ako proud doon na minahal ko lang si Lord dahil minahal niya ako. Pero yun ba talaga yung katotohanan na hindi ko siguro siya ganito kamamahalin kung hindi niya talaga pinaramdam sa akin kung gaano niya ako kamahal. Kaya wala pa ako dito sa harapan niyo ngayon kung hindi talaga pinaramdam ni Lord sa akin. It's all by God's grace. At lahat ng tanong ko noon kung bakit nangyari sa akin, sa family namin, yung naging God's perfect time, yung naging sagot niya sa akin is to be saved, to become His daughter, and to bring glory in His name. Nagpapasalamat po ko ng sobra sa Panginoon. Especially din po sa Milwaukee Church, kukunin ko na rin po ng opportunity. Doon pasalamatan sila kasi hindi ko po sila formally na sasalamatan, pero naging bahagi po talaga sila kung bakit ako nakapagpatuloy at nakakilala ng todo. Sa kanila po, gusto ko lang sabihin na wag sila magdadoubt sa faith na meron sila. Sa mga paglilingkod na nagawa na nila, nang nangihina sila ngayon. Gusto ko sabihin sa kanila, huwag silang mawalan ng faith kay Lord kasi hindi sayang. Nandito ako ngayon, naging bunga niyo po, naging inspiration ko ngayon. Talagang wala po sayang sa mga paglilingkod na ginagawa niyo, sa pagpapatuloy niyo. Kasi bunga niyo po ako, you are really bringing souls to Christ. At isa po ako doon. Lamang po, God.